Hello po, greetings mga kababayan. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is sa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong pinag-usapan o napag-usapan na ay po yung may turis ang legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling issues, abay pinaka-the best na ang magkonsulta po kayo sa inyong lawyer. Okay? Maraming salamat. Okay. O sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po, no? Yung if you find our mga videos po natin interesting at saka informative sila, can I ask you a favor na kahit man lang po, i-click man lang po ninyo ang subscribe, share, and like buttons po natin, no? Kahit isang beses lang, no? For the first time ninyo ngayon, upang sa ganun mapalawi pa po natin ang ating advokasya na ma-share po natin sa ating kababayan, kaibigan, kamag-anak, no? Kakilala ninyo ang ating napag-usapan because sila din pagdating ng araw o by the time ng panood nila ito, ay makapag-relate sila and for all you know, yung ating po na pag-usapan dito ay may relevance din po sa kanila. At sila din po ay makikinabang. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright, bago tayo magpatuloy, lubos-lubusin ko na po. Kung meron po tayong pinopromote na libro po natin, no? If you're interested, you can have this screenshot po, no? Where you could possibly buy these books, no? Mga hardbound po ito. I highly recommend that you have these books, no? Particular sa inyong bahay o sa inyong place of work ninyo, particularly ito pong legal handbook po natin, no? Na kung saan itong legal handbook na ito is the extract of all the laws practically na may kinalaman po sa ating buhay, no? From the time na tayo pinaglilihi hanggang sa tayo mawala dito sa mundong ito, no? Nandyan po ang mga extract ng mga batas na kakailanganin natin, no? More or less makapag-apekto po sa ating buhay. So, from the time na kinunsib tayo hanggang sa nagkaasawa, nagkaroon ng properties, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng iso sa family relations, no? Sa ating mga record of birth certificate, death certificate, all these things. Pagdating naman dun sa mana, no? Pagpatitulo ng lupa, ano? Suporte, ay nandito po sa about marriage, and nandito po sa legal handbook, no? So, ito pong extract na ito, maraming tulong po ito, no, for your reference, okay? And then, kung meron din po kayong copy ng itong labor laws, no, especially sa mga human resources practitioners po natin, this book could be a handy reference, no, materials for you. Useful po yan, na kung saan matulungan po kayo, no, sa inyong pang-araw-araw na gawain in handling and dealing with your employees dun sa inyong human resources department. Okay? Lalo na pagdating po sa disciplinary actions, no? Kung ano man dapat gagawin, no? Sa ating mga empleyado. Alright? And then, kung ito pong recommenda ko po sa inyo, yung ating Bill of Rights. Ito yung handbook natin ng Bill of Rights. Ito po yung karapatan natin sa ilalim ng ating saligang batas na kung saan kung ang estado po ay mag-exercise, no, yung kanilang inherent power, no, as a sovereign state, no. Ano itong tatlong inherent powers nito? The power of eminent domain, na kung saan ay pwedeng kukunin ng ang inyong private properties, no, ng gobyerno for public use and purpose. Okay? Kahit sa ayaw ninyo, of course, subject to just compensation yan. Meron din namang situation na you will not be entitled to just compensation. At halimbawa, pwede rin sa issue ng pag-aresto, no? When somebody commits a crime, kailan ka ba pwedeng ma-aresto ng walang warrant at kailan ba at kahit walang warrant, maaresto ka. At pwede bang mahalughog ang inyong properties, no? Private properties ng walang warrant at kailan na pwede mahalughog ito kahit walang warrant, search warrant, okay? And then, meron din tayo ngayon, no? Kung kayo nahuli ng law enforcement agency officers at kayo ay under custodial investigation, ay dapat maalam din ninyo ang karapatan ninyo bilang isang mamamayan kung kayo is under custodial investigation. And then, because moderno na po tayo ngayon, no, na kung saan ang ating computers, laptop, mobile phones, tablets ay maaari nagamit sa isang krimen, then that could be under the cybercrime na po, no, na kung saan ang ating mga electronic gadgets could be subjected to forensic examination. And then, siyempre, dito kakailangan din po ang tinatawag natin mga cyber warrants. Okay? Kaya malaking bagay po kung mayroon po kayo nito sa inyong bahay o sa inyong pong workplaces. Of course,
corporation law, corporate law, no? Annotated. Ito po ay sa mga practitioners po, no? And of course, kung curious lang kayo na sa inyong opisina, you can also have a copy of this book, no? Pagdating na po sa ating corporate law dito sa ating jurisdiction, particularly, no? May kinalaman ito sa Revised Corporation Code of the Philippines, no? Kung kailan lang ito naging effective, okay? And then, of course, sa mga panyero, panyeras po natin, no? Mga lawyers po dyan, kung wala pa kayong copy ng CIPRA, no? The Code of Professional Responsibility and Accountability, okay? You can have a copy of these books, no? Doon sa Central Books. And then, you can also order online kung gusto po ninyo. And they have branches in Metro Manila and of course in Cebu and in Davao, okay? Paki-screenshot lang po ninyo if you are interested, okay? Maraming salamat. Okay, let's now go back to our discussion, okay? Ang ating pong topic ngayon ay may kinalaman, no? Sa sulat po sa atin ni Martes, tawagan natin Martes na lang. Okay, sabi niya, Attorney, meron pa po akong tanong. Yung lupa namin pinagawan ng road right of way sa barangay, kahit walang deed of donations na pinagawa ang mama ko. Kasama po itong road right of way ay binabayaran yung buhis kada taon. Bali, 1,700 ang haba ng kalsada po. Base dito sa survey na hawak ko po, ako po ang nagbabayad ng buwis kada taon. Po, 2,115 po ang binayaran ko po. Subdivision na po itong lupa at residential pa rin po. Ano po ang itong lupa. So, ang tanong niya ngayon, naman, nag-donate na siya ng, although walang formal na donation, inallow niya yung parents niya, no, gamitin ang kanilang lupa for barangay road, no. Ngayon ang tanong niya, biro mo, ito yung tinatawag natin, nagkaroon na ng easement, no, doon sa kanyang lupa. Alam mo, Marites, hindi lang ikaw nag-iisa diyan, no. Pinaka the best diyan, no, pang you will be relieved of the payment of their property tax, no, o yung amilyar kung tawagin, o buwis, okay, taon-taon. Katulad nito, no, na hindi ka naman nakinabang diyan at yung ibang tao diyan, no, na ay nakikinabang sila, hindi sila nagko-contribute, no, sa pag-maintain man lang, no, ng lupa, kahit na sa mag-subsidize o tulungan ka na magkolekta ka para pambayad ng buwis. Alam mo, ang gagawin mo ay kasi wala hindi nga kayo nagkaroon ng formal na donation, no, sa panig ng mama mo, no, do sa aming lupa. So that you'll be relieved of these responsibilities. Ang pinaka-the best yan, you get in touch with your lawyer at magpagawa kayo ng deed of donation inter vivos, okay? Yung deed of donation inter vivos, tulad na sinabi natin, ito po ay donation ng isang donor, no? That will take effect during the lifetime of the donor. Kaya inter vivos, habang buhay po siya, okay? Kasi meron pong donation mortis causa which take effect after the death of the donor. Okay? So, ang gagawin ninyo, you get in touch with your lawyer. Magpagawa kayo ng deed of donation inter vivos. You donate this property in favor of the local government. So, kung ang inyong nasasakupan ay isang munisipyo o isang city, you donate that property, no? You coordinate with their appropriate government agencies, no? It could be halimbawa, munisipyo man yan, o city government, and then you manifest your intention na gusto ninyo na i-donate ninyo yung property na yan. So kung nagkaroon naman, payag naman sila, okay, of course papayag yan because this will be beneficial po yan sa community doon sa inyong area, no? Marami po nakakadaan dyan. So pag pumayag po sila, you will issue the tinatawag nating deed of donation. Then yung local government na yan, by way of a resolution po nila, no? It could be a resolution or a form of ordinance from their local government, sangguniang bayan o sangguniang panglusod o sangguniang panglalawigan kung nakasakop ito sa inyong probinsya, ay tatanggapin nila ngayon yung inyong donation. So pag tinanggap na nila yung donation na yan, of course, there is an acceptance already that we should be mindful na pag may donation po ay
ay it could be subject to donor's tax. So alamin nyo muna sa local na pamahalaan at saka sa BIR whether yung gagawin ninyong pag-donate ng inyong lupa, no, portion of your lupa doon sa local government is subject pa sa donor's tax. Kung subject pa yun sa donor's tax, maybe you can make arrangement with the local government na total ay magdo-donate naman kayo, baka naman sila na yung sasagot, no, doon sa donor's tax, sa mga documentary stamp tax. No, pag nagawa na ninyo ito, okay, na-donate na ninyo, at tapos may pirmahan na kayo, may acceptance, and then na-register ito sa Register of Deeds, okay, then pumunta na kayo doon sa assessor's office upang sa ganon ay magkaroon po ng amendment doon sa inyong tax declaration certificate na kung saan yung portion na inyong na-donate na the equivalent of 1,700 square meters ay mahiwalay ito doon sa kabuuan ng inyong lupa. Upang sa ganon ay pagdating po sa assessment po, hindi na ito maisama. Okay? At hindi na kayo magbabayad ng tinatawag nating amilyar o buwis or real property tax. Okay? So yan po ang inyong gagawin. So get in touch with your local government, no? At saka yung lawyer ninyo upang sa ganun you could come out with the appropriate documentations, no? At saka ang issue about pwede bang sagutin nila yung donor's tax, documentary stamp tax if any, para magiging na kayo, wala kayong burden na, no, dito sa inyong gagawing donation. Actually, ikaw ang gawa for the good of the community. Okay? Maraming salamat, and I hope, no, this video finds this input, no, informative at marami ding makaka-relate dito, no. Perhaps they are in a similar situation at properly guided din sila. Okay? Kaya sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. See you in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.